Yun! Welcome back mga paps! Eto na yun eh! Kai Sotto, ang laki na lang improvement! Oh, teka. Disclaimer lang mga paps ha! Itong game na to ay nung nakaraang pa. Kumbaga ito na yung pinaka-latest game ni Kai Sotto sa Japan B-League kung saan ang kupunan niya ay Hiroshima Dragonflies. Sa mga di nakakaalam, si Kai Sotto ay injury pa as of now. Nagpapagaling pa siya sa kanyang injury kaya di siya nakakalaro para sa kupunan. Pero alam nyo ba mga paps, nung tinignan ko ang lineup ng Hiroshima Dragonflies, yung kanilang roster, wala si Kai Sotto dito. Ito, tingnan nyo. Wala si Kai Sotto Pero isang sigurado, before mag-Summer League si Kai, pinapirma siya ng Hiroshima Dragonflies para sa kanilang 2023 to 2024 season. Tulad nga na sabi ko mga paps, ito na yung pinakang recent na highlights ni Kai Sotto sa Japan B-League. Wala na pong iba. Wala niya naman no? Sa mga video clips na to, napakaganda ng pinapakita ni Kai sa mga highlights niya. Isa ang napansin ko dito mga paps talagang yung gigil niya pag umi-score, talagang baon kung baon. Hindi katulad nung nasa Adelaide 36ers siya, na parang makashoot lang okay na, pero dito may gigil yung bawat dakdak niya gigil. Tsaka yung galaw niya mga paps, may diin, talagang may tigas. Parang nang romansa ng 3 kalabaw ayan yun, tigas Kumbaga, compared dun sa snip niya sa Adelaide 36ers at sa ibang mga games niya, yung highlights niya dito mga paps, talagang makikita natin na may diin na sa kanyang galaw compared nga sa dati. Teka, yung pampagod vibes natin baka makalimutan. Eto na yun! Nandito ko na paps! Subscribe mo na tong channel natin, pasusubscribe pa to ng iba Sabi ng ibang magagaling sa comment section, kesyo ang lilit daw ng kalaban ni Kai Sotto dito sa B-League. Kaya easy lang naman daw talaga sa kanya kasi ang liliit no? Grabe naman mambash itong mga kabayan natin. Lagi may negative comment talaga no? Ito, tong play na to. Akala nyo ba madali yan? Plus na may sumabay pa pero naidunk pa ni Kai, diba? Akala nyo ba maliit yung mga bumabantay na yan? Kita nyo hanggang mata or ilong yata ni Kai Sotto yung mga yan Given na matangkad talaga itong si Kai, 7'3" ba naman to Pero yung mga kalaban niya, mga 6'9", 6'10", 6'11 ang mga height niya, yung mga katapatan niya. Tsaka kung sinasabi niyo malilit yung kalaban, yun nga advantage ni Kai Sotto nung pambato natin 7'3" ang height, yun ang advantage niya. Kaya huwag niyo sasabihin maliit yung mga kalaban. Talagang matangkad lang si Kai. Patangkad sila kung talaga gusto nang tapatan si Kai no? Ang pinapoint out ko dito katulad nito yung mga galaw niya may diin na. Good defense para sa kalaban yan Compared sa dati niyang laruan na parang medyo malambot, sabihin na natin malamya. Yung ngayon kasi sa mga highlights niya na yan, madiin na kung umiscore si Kai. Kumbaga bigyan na natin siya ng credits para doon kasi nag-i-improve Antigas na madiin na Sa lahat ng highlights na to, talaga yung mga galaw niya, pang diin na hindi na malamya, diba? Sana pagbabalik niya sa 2023-2024 season para sa Hiroshima, magpatuloy itong mga ganitong laruan niya. Kasi dito niya magiging yung confidence niya para mas tumibay sa laro Alam ko dati ganito naman ang laruan nito sa Ateneo, buti nga nababalik na Pag bumalik na yung gantong confidence niya, ma-adapt niya to at magagamit niya stepping stone para makarating siya sa mga bigger leagues.